So, ano masasabi mo? Maganda. Nakakilig, nakakayak, nakakatawa. Ikaw, where's your home? Huh? Ikaw, where's your home? Where my home? Nakatuwa ka. Tuwa ka naman. Joros pa lang. Si Joros yung ano yun. Napapatawa. Dahil kilig. Hello love, again sa puso'y naramdaman. Kwento lang pag-ibig, walang hangganan. Kasama ng oras, si Jonah ay saksi. Sa pelikulang ito, tibok ay di maikukupili. Mga ala-alay parang relo ni Jonah. Tumatakbo, umiikot, di nagtatapos pa. Sa hello love again, natutunan natin ang pagmamahal. Kailan may dililimutin. Hello love again, sa puso'y naramdaman. Kwento ng pag-ibig, walang hangganan. Kasama ng oras, si Jonah ay saksi. Again, yung first movie niya is Hello, Love, Goodbye. Akala ko kasi dati, love yung tawagan nila. Hindi sila nagtatawagan ng love. Wala, hello, love, again. Babe ang tawagan nila. Babe lang. In real life. So, ayan. Sunod kami ng Hello, Love Again. Hello, love again. Nakakilig. Nakakaiyak at nakakarilig. Ganda. So ayun, about sa movie naman, sasabi ko, ang ganda Diba, niya. lungkot-lungkot ko. Oo, Pero lungkot ka. hindi ako malungkot, masaya ako. Nakakakilig siya. Nakakilig, nakakaiyak. Pero at the end naman, ayun, super nakakakilig siya. Parang, finally after lahat ng mga yung mga hinahanap from Hong Kong, tapos nagtubalik sila, kailangan dito sa Canada para sa kanyang dreams. Tapos sumunod si Ethan, tapos na-stuck si Ethan sa Canada dahil ayun yung time na nagkaroon ng COVID. So si Ethan is dahil nga siguro may pera siya ng time na noon, kumbaga mapili siya, choose siya. Yun nga sabi din sa movie is kung may pera ka, you have lots of choices, but if you don't have money, you don't have any choice. So Tama naman yun. Kasi na-realize ko din yun at yun tatatak talaga sa akin yun. Whenever na may mga challenges ka na makaharap kahit sa trabaho. Kasi may choice ka eh. Kasi may ganito ka eh. Kung wala ka, nothing to lose. Parang gano'n, nothing to lose. Everything to gain. So, kailangan may i-push to. So, about sa movie naman, hindi ako big fan sa Filipino movies, sa love story, sa kilig-kilig. Siyempre, hindi naman dahil sa lalaki tayo, no? Pero hilig ko lang talaga yung mga action, sci-fi movies. Pero eto, hindi talaga planned na papanoorin namin tong Hello, Love Again. ay, hindi, ikaw lang yun ako. Kaya nga, sinasabi ko. So, ngayon medyo nagpalipas muna kami ng 2 weeks, no? Bago nanood kasi ayaw namin sumabay. Tsaka nung unang nag-try kami is grabe, sobrang haba. Even the PWD na pila, ang grabe ang haba. Sobra. So, nag-try na kami pumila kahit sa mga online dati, wala talaga nag-hang. Hindi nakayanan yung online ng cinema. So, nag-walk-in kami, sobrang haba ng pila. So, back out kami. And then, napalipas kami ng mga 2 weeks bago nanood. So, sa akin, wala talaga ang plan na panoorin to. Kasi, yun nga, lagi yung sinasabi, pag it's not worth it, yung mga effects, yung mga ganda ng lahat ng story. So, hindi siya worth it na pang lang, kumbaga, nung unang panahon, pang pirated DVD lang nung unang panahon. So, ngayon, pang Netflix lang yan, o ganda-ganyan. So, nung nag-invite yung wife ko na manood, sige, why not try? So, ayun. Bago namin panoorin to,
pinanood ko talaga yung part So, 1. imagine mo siya na ayaw niya ng mga ganitong klaseng pelikula. Na-appreciate na sabihin, naapektuhan siya ng full story. Tapos pinanood ko yung part 1 nung kahapon yata, isang araw, para makarelate ako sa part 2, which is talagang relatable yung part 2 kasi nga connected talaga siya. So kung siguro hindi ko panonood yung part 1, hindi ko ma-appreciate to. Tapos nung pinanood ko to, sobrang na-appreciate ko siya kasi yun yung unang movie ko siguro sa sinehan, movie house, na hindi kami tumayo para mag-CR. Kasi usually talaga mag-CR ako sa gitna ko. Na hindi ako natulog or yung may downtime lang na pipikit ka lang. Sobrang pagod ko pag straight from work, month end, tapos diretso dito. Takbo pa nga ako dito kasi malilate ako, 5 minutes na lang before the start of the movie. So yun, sobrang nakaka-relate dahil na real life situation, real talk, lahat ng real sa OFW, sa mag-jowa, magkakaibigan, sa mga long distance relationship, at saka yung trabaho nila, at saka yung opportunities, lahat opportunity realidad na. Over love. Oo, lahat realidad, pinakita yung realidad ng mundo, yung COVID na may namatay, tapos may tamaan, yung lahat pinakita. Kaya ay hindi siya fantasy or storytelling na gawa-gawa lang. Parang pag pinanood mo hindi, tsaka iba kasi rin yung connection ni Alden tsaka ni Kat. Oo. Tsaka yung story niya ang ganda. So, Ni Kat tsaka ni Alden. Yung character niya, nakarelate din ako kasi parang similar yung character namin dalawa. Yung character ni Alden tsaka yung character Yung character din. ni Catherine, yung Marte. Yung parang gano'n, yung ayaw yung maghirap, ayaw ng yung part na nag-work na sila nung COVID, yung parang nahihirapan na si Alden, tapos si Catherine ay patuloy pa rin. Parang kami din dalawa kasi siya lang nag-aano sa akin na parang siya si Catherine, tapos ako si Alden nung time na yun. Yung kwento. So parang nakaka-relate kami doon. Nakaka-relate din ako, and then at the same time, syempre, naiyak din ako, kinilig din ako, tumawa din ako. So mixed emotions talaga siya. Tsaka yung aden naman, yung ano yung values na natutunan mo sa movies. Kasi ang dami yun. Oh. Kung iisa-isahin mo, una na dyan, yung last, yung tukol sa home. So, di ba, meron siyang inaalagaan si Martha. Tapos, yung letter na iniwan niya kay George. Doon sa letter na yun, sinabi niya na yung home tahanan. Yes. Umuwi na raw siya sa home niya, kay John, si Martha. Tapos, and she wishes para kay Joy na sana na makita, matagpuan niya na yung home niya. Tapos a home is yun, where a place where you could be happy, you will have hope, peace, love. So, and then bumalik siya hindi na siya tumuloy sa US. To think na ang ganda na opportunity niya na magiging RN na siya, no? Need for her na mag-school. So, ayun, kumbaga, dinarap na yung opportunity na yon just to go back sa kanyang home. Well, actually, totoo naman. Minsan, darating sa point na kapipiliin ka between love and opportunity, and it's up to you talaga kung ano yung pipiliin mo at ano mas matimbang mo. Ibang tao na pipiliin ng opportunity, and then kasi sabi nga nila, love can wait, opportunity cannot wait. So, meron na ibang tao na mas pinapairal pa rin ang love over the opportunity dahil na, ayun, in reality, mahirap naman talaga mamili between opportunity and love. So, it's really up to the person kung paano siya iti-take yung risk na yun. And nantok na ako. Nakakantok.
Lungkot-lungkot mo kasi may gano'n. Sinanto ko na ako, pagod na rin ako. Di imagine mo, buong half day yata akong humihilab yung chan. So, yun yung movie. Nasaan na ba tayo? Maganda, nakaka-relate the best. And I hope pagkakaroon pa rin ng part 3. Sinasabi nila na wala daw, pero come to think about sa Pilipinas it, 1 billion? 1 billion? Yan nga yung magkaka-problem na sila sa yan nga yung key ng mga Hollywood hindi, movies. pero feeling ko another ibang movie. Yun nga yung key ng mga Hollywood movies. Pag na-target nila o na-surpass nila yung expectations nila na gross income, magkakaroon sila ng installment. Imagine yung Fast and Furious na installment. So, habang kumikita sila, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa ng pelikula. So, imagine 1 billion pesos, the only Filipino movies na nag-1 billion. Kasi hindi i-installmentan ng another part 3. Remember kay John Lloyd Cruz kay Sarah? Bakit mo? Dalawa lang yata. Tatlo. Nakatatlo. Oo, kasi yung 1-2 lang, tapos dinagdagan nila, naggumawa sila ng part 3 dahil nga kumita yung 1 and 2. Part 3. So, ayun. Kasi nga, in-installmental nga, pero hindi yata kumita yan, pero hindi yung expectation nila yung part 3. So, kaya din kayo dito. So, I believe na magkakaroon pa rin siya ng part 3 dahil maganda naman yung story. It's very simple, relatable, and exciting. Hindi, dalawa lang yun. Okay, hindi dalawa. Ibang movie na yung isa. Yung special lot, o very special lot. Very special lot, tapos iba pa yung isa, yung umabroad na si Sarah Geronimo, yung version 2.0. Tapos ibang movie na yung isa. Ibang movie na yun. Oo, lahat yung napanood din ako ng tatlo. Sisinyal. Pero, this is still the best na masasabi natin. Sobrang relatable. Nakakaiyak din na. Worth it. Naiyak din ako na nagpapaalaman sila. Natawa ako. Sinanyab ko. Hindi. I forgot. Akala ko si Nadia Montenegro. Tapos, hindi ba yun? So, ayun, nakakatuwa lang na mixed emotion siya. Masaya, nakakatuwa, kinikilig ka, going back to the teenage life, and it's good. Nakaka-refresh at nakakatanggal yung stress sa work. Sa lahat. So, hindi ko sana... Pagod na ako. Wala, accidental vlog lang to na episode kasi wala lang. Try ko lang mag-movie review. Tagal ko nung pinaplan to, yung mga Hollywood pa, kaso nga lang nag-overthink ako. So, let's try raw videos, raw interviews, raw movie review. So, gawin natin raw, unedited, basta raw. Sige na, bye-bye. Let's go, let's sleep. And once again, this is Jonah Explorer, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Bye-bye.